nag-comply sa requirements at nanalo sa bidding. Pero pinilit umano ni na Duterte at Go ang Navy na piliin ng Hanwha dahil sa umano'y panunuhol. In this particular case, si Bongo at si Duterte ay pinili. Alam mo, Trillanes, ang ina, kesa hinahabol mo yung katarantaduhan na kaso na yan, bakit hindi mo habulin yung 1.4 billion per day na flood control project? O eto, loko-loko. O yan, ipakita natin, loko-loko. Utay na, meron na naman bago na kaso. Ito si Senator Bongo na isinampa. Ay, mali pala. Si Trillanes na isinampa kay Bongo. O, pakinggan natin itong issue na to. Alam mo to si Trillanes, wala talaga tong ano. Wala ka talagang kadala-dala. Itong mga sinasampa mong kaso na to sa mga Duterte nung panahon na hindi pa senador si Senator Bongo, inilabas mo na tong mga kaso na ito. Kung ano-ano na yung ginawa ninyo para mapalabas na kurakong itong dalawang ito, hindi nyo man napatunayan. Si Senator Honasan na ang nagsabi na walang basihan yung iyong demanda. Sa kaanuhan nga no, sa kabutihang palad pa nga, nanalo pa si Senator Bongo. At kasama siya sa top 5 na senador na nanalo noong 2019. So kung talagang Senator Trillanes, kung may katotohanan niyang mga sinasabi mo, bakit binoto pa rin siya ng tao, ikaw hindi? Eh simula nung natalo ka nung nakaraan sa senador, hindi ka na nanalong muli. Samantalang ito si Bato, hanggang ngayon, kahit hanggang sa susunod na election 2025, sigurado ako, pasok pa rin to sa top 5. So nang aabala lang talaga itong si Trillanes, sakala naman niya magfa-fly ito. Paano magfa-fly ito sa korte kung sa Senado nga binasura na ito? Oh, anyways, ito pakinggan natin itong balitang ito. Plunder versus Duterte and Go. Para ng kasong plunder at graft si dating Senador Antonio Trillanes laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Kaugnay yan ng umunay manumalyang pagbili ng dalawang warship ng Philippine Navy. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nahaharap sa panibagong reklamo sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo dahil sa maanomalya umanong pagbili noon sa 16 billion pesos na frigate acquisition project ng Philippine Navy. Kanina, mismong ang dating Navy officer na si dating Senator Antonio Trillanes ang naghain ng reklamong plunder at graft laban kina Duterte at Go sa Department of Justice. Base sa kanyang complaint affidavit, iginiiti Trillanes na na-downgrade ang mga bagong warship ng Navy dahil mas pinaboran umano ni Duterte at ng Special Assistant to the President pa noon na si Go ang kontraktor na nag-alok ng mas mahinang klase ng Combat Management System o CMS para sa mga warship. Ang CMS ang tumatayong pinakautak ng barko na kumokontrol sa lahat ng sensor, gamit at armas ng barko. Kaya nga ang tanong, bakit hindi ito kinatigan ng Senado noong pinalabas mo tong expose na ito? Anyways, maganda pa rin to. Maganda pa rin to kasi at least nga itong itong si Trillanes for the nth time mapahiya. Maganda to na katulad din nung kay Maharlika kanina, at least maganda na magsabong sila sa korte, doon talaga sila magpagalingan. So eto rin, maganda rin ito somewhat para matapos na tong kaibangan ni Trillanes. Alam naman natin na ginagawa lang ni Trillanes ito dahil siya ay tatakbo sa Caloocan. Siguro yan ang ipapangalandakan niya pag nangampanya siya na ako si Trillanes. Ako si Demanda Man. Lahat ng mga kalabang ko idinidemanda ko. Kaya ikaw malapitan, humanda ka. Pag tinalo mo ako, uulanin kita ng demanda. Alam mo talaga pag basurero, ganyan eh. Pag basurero, ganyan. Ang ginagawa, nire-recycle lang ng nire-recycle yung basura niya.
Hindi ito nag-fly noon, mas lalong hindi ito magfa-fly ngayon. Oo, dahil kahit ano pang sabihin mo, Antonio Trillanes, sa lahat ng presidente, si PRRD lang ang mayroong pinakamalaki na kontribusyon pagdating sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Oh, etong si Boy Demanda, basta lang makapagsabi ko nga sa iyo, darating ang panahon, sisingilin itong mga hayop na ito sa mga kahayupan na ginagawa nila. At pagdating nung panahon na yon, maaalala nila lahat ng mga kahayupang ginawa nila sa buhay nila. Itodo mo na. Itodo mo na, Tililing. Baka may naitatago ka pang kaso dyan para kay PRD. Ikaso mo na. Oo, dahil baka sa sobrang focus mo sa mga Duterte, baka atakihin ka sa puso. Sa ilalim ng Frigate Acquisition Project noon, 2 modernong barkong pandigma ang in-order ng Navy. 2 kumpanya ang naglaban sa ilalagay na CMS dito. Ang Thales System ng France at Hanwha Systems ng Korea na pinili mismo ng gagawa sa mga barko na Hyundai Heavy Industries. Ayon kay Trillanes, Thales ang nakapag-comply sa requirements at nanalo sa bidding. Pero pinilit umano ni na Duterte at Go ang Navy na piliin ng Hanwha dahil sa umano'y panunuhol. In this particular case, si Bongo at si Duterte ay pinili. Alam mo, Trillanes, tangina, kesa hinahabol mo yung katarantaduan na kaso na yan, bakit hindi mo habulin yung 1.4 billion per day na flood control project? Kesa inuuna mo yung mga kaso na yan na matagal nang binasura, bakit hindi ka tumulong sa mga mamamayang Pilipino kung para talaga sa mamamayang kang hayop ka? Bakit hindi ka tumulong sa mamamayan para labanan itong korupsyon ngayon sa Pilipinas? So yung korupsyon dati, ano ka? Yung korupsyon dati, ikaw ay kung totoo to yung korupsyon dati apektado ka, pero yung korupsyon ngayon wala kang sinasabi. Wala kang comment, PhilHealth, ninanakaw yung pera doon. Wala kang comment, 1.5 billion, 1.4 billion per day na flood control project. Hindi ka nagtataka na yung Maharlika Funds mula nung nag-open yun hanggang ngayon wala na tayo narinig doon. Tayo na ka, masyado kang obsessed kay Duterte Magpatato ka kaya ng Duterte sa pisngi mo para hindi mo na siya namimiss. Lagi mo na lang siya nakikita pag tumingin sa salamin. Trillanes, sinusuka ka na ng lahat Sinuka ka ng Dilawan, sinuka ka ng Pulahan, sinuka ka ng Congress, tinawag ka na pambansang Marites. Si Dilima na lang, kaibigan mo pa yun, tinabla ka pa, ayaw makinig dun sa payo mo na pag-isahin yung Dilawan at Pulahan. Trillanes, wala ka ng silbi sa Pilipinas. Wala ka ng silbi sa bayan. Wala ka ng puwang sa politika sa Pilipinas. Kaya kung ako sa'yo, sir, magbakasyon ka na, magpahinga ka na ng nalalabi mo hininga. Gamitin mo na lang sa gamitin mo na lang sa loob ng bahay mo. Huwag ka nang lumabas. Para manahimik yung buhay mo. Ipit nila yung kamay ng Philippine Navy para lunukin at tanggapin yung mga pabor dun sa private contractor. Dahil alam na may anomalya, pinalagan daw noon ni dating Navy Chief Vice Admiral Ronald Joseph Mercado ang kontrata. Kaya sinibak siya ni Duterte noong 2017 para matuloy ang proyekto. Bukod kay Duterte at Go, 9 na iba pang respondents ang pinangalanan ni Trillanes sa reklamo niya. Kasama dyan ang nadawit na rin noon sa isyu ng Pharmalit kasi dating Budget Undersecretary Christopher Lloyd Lao na dating tauhan din sa opisina ni Go. Sa laki ng proyekto, hindi raw bababa sa 50 million ang nakulimbat na mga dawit sa kaso. Tangina, 50 million lang? 50 million lang! Ina niyan. Yan lang ang iniiyak mo, pinuputek ng butchi mo, Trillanes.
1.4 billion per day ang ginagastos sa flood control project. 89.9 billion ang pera ng mga member ng Pag-ibig ang inilipat sa national budget. Napakadami ng mga issue sa bayan natin, Trillanes. Putang ina, yung wala pang silbi sa buhay ng Pilipino. Yun pa ang inaano mo. Yun pa ang walang hiya naman talaga. Mantakin mo 50 million. Umiiyak ka na sa 50 million. Hayop na yan talaga naman. Ang tanong ba na yung mga binili bang mga barko-barko na yan, sira na ba ngayon yan, gumagana pa? Sira na ba gumagana? Kung gumagana pa, Trillanes, anong problema ron? Eh may nabili naman pala. May nabili naman pala ng mga barko. Ang ina niya na mahirap nun. Yung katulad ngayon, may Maharlika fans tapos wala naman nangyayari sa pondo na yun. At least yun, kung halimbawa man, mas mababa yung uri noong, noong binili nila versus dun sa napagkasunduan. Uy, ngayon, at least may nabili. O, kesa naman ngayon, putang ina, ubos na yung budget ng Pilipinas, kalahating taon pa lang, hanggang December, wala nang magamit. O, pati daw PMA Class 95, sinuka ka na daw. Ay, nako, si Trillanes. Yan si Christopher Lau, bagman niya ni Bongo, no? At siya ang unang humarap dun sa mga... Galing talaga ni Boy Chismis, no? Taina, meron talaga siyang mga kwentong nabubuo sa utak niya. Trillanes, anong August na ngayon, ah. Sabi mo nung nakaraan, June, darating yung ICC, hanggang ngayon wala pa. Taina, Trillanes, para kasi Boying Rimulya, lahat ng sinabi mo walang tumama. Navy officers at tinutulak yun nga yung proposal nung private contractor para baguhin yung mga equipment. Si Bongo naman, bagman ni Duterte. Kaya magkakadugtong ang bitukan yan. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Go na luma at paulit-ulit na lang ang akusasyon sa kanya. Malinaw raw na pamumulitika ito para siraan siya at si dating Pangulong Duterte. Gayunman, mabuti na rin daw na naghain ng reklamo si Trillanes para matuldukan ang issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Di ba? O, ano na nangyari? Oh. Ano na nangyari? Diyos ko po. Ba't ako nawala? Oo, ako nawala. Diyos ko. Ayun na nga. So, walang hiya kasi ito si Trillanes. Salot talaga to sa bayan, eh. Dapat to si Trillanes, pag bumaha sa susunod, tangayin na ng baha ito para hindi na to makapaminsala rito, eh. Pero maganda to. Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, sabi nga ni Senator Bongo, hindi naman ako natatakot dyan. Mabuti nga yan, eh. Para at least once and for all, matapos na to. Dadalawa lang naman niya na hawak niya. Dadalawa lang naman niya na pinipilit niya nun, eh. Noon pa yan nabuo sa utak niya istorya niya, kaya alam niya yan. Pero binasura na nga yan sa Senado, eh. Pero mabuti yan na dito sa korte, mag-usap-usap tayo. Siguro to si Trillanes, sa dami ng dinimanda nito, sa korte natitira to. The next performance will start momentarily.